Thank you for inviting me, Carmina. Feeling then, still feeling now, gratitude for the very dignified and heartfelt oath-taking that she officiated for me. I felt grateful for the way he has led us the past more than half decade, including during the last month until election day of that unprecedented People's Campaign, and grateful also for the lessons that she shared, not just with me, not just with other leaders in the opposition, but with all our people moving forward. So my first feeling until now, Carmina, a deep sense of gratitude na palagay ko magiging elemento sa sama-samang pamumuno moving forward, sa sama-samang raising ng bar nating lahat para sa ating mga kababayan. As a re-electionist, well, right now I'm in the middle of, especially with Sen Poco, working on putting together the minority. Tingin ko, Carmina, the minority will help broaden and strengthen not just the opposition outside the Senate, pero yung mas malawak na sana magkakaisa pang mga kababayan natin. I think in these last days, the outgoing administration and on the eve of the advent of the new administration, I think all of us in the opposition, even beyond tayong mga Pilipino, we really need to think about, again, ano ba talaga yung situasyon natin, lalo na yung mga problema, lalo na yung mga pagdurusa ng mga tao. Ask each other the important questions again. Really listen, share with each other para makabuo tayo moving forward ng ano ang ating dapat gawin. Para sa akin, bilang oposisyon, bilang kami oposisyon sa isang administrasyon, pero siguro kung mas malalim titignan, oposisyon sa isang sistema na matagal na nating binabaka. Questions that are forming and reforming again in my mind would include bakit pagkatapos ng ilang dekada na mula ng People Power Revolution, dami pa ring unfinished business. Bakit ay problema pa rin yung kailangan depensahan yung ating mga karapatang pantao, yung ating mga halayaang bill? Bakit ang dami pa ring human rights violations victim survivors na hindi pa nakilala at na-compensate kahit sa maliit na paraan? Bakit nitong nakaraang mga taon lang ang dami pa ring mga extrajudicial killings at mga balo nila at mga ulila nila na hindi pa rin nabibigyan ng hustisya? I will and we should work with that dahil mayroong 21 milyong kababayan natin na binigyan ng electoral mandate ang president-elect at ang incoming administration. Pero kahit sinong papasok na administrasyon, lalo na kahit sinong oposisyon, lalo na ulitin ko lang, hindi lang ito oposisyon sa administrasyon o sa individual. Ito ay oposisyon sa isang sistema na matagal na natin gustong formahin. And there are things that we cannot simply leave on from. Any self-respecting people, tulad nating lahat ng mga Pilipino, sooner or later we have to come to terms with these. Make an accounting of them. Do justice sa mga dapat bigyan ng hustisya. Bukod sa yung tanong na bakit pagkatapos ng 4 na dekada na ng demokratisasyon, ang dami pa rin nating democratization challenges. Kailangan, hindi lang ang kami rin sa oposisyon, lahat tayong mga Pilipino, kailangan din rin nating tanungin, bakit pagkatapos ng ilang mga ulit-ulit na yugto na lumalago naman yung ating ekonomiya, diba? Mataas naman yung ating standing pati sa international community. Hanggang ngayon, ang dami pa rin mga Pilipino na nilalabanan pa rin ang kahirap at ang exclusion sa kaunlarang ito. Nito lang nakaraang ilang mga taon, ang dami pa rin nawala ng trabaho at hanap buhay, mga MSMEs, hirap na hirap ding mag-survive. Kahit sino ang binoto natin nung eleksyon, ay pwede nating sabihin may mali pa rin at kulang sa ating sistema. At yun partikular ang tatrabahuin din ng oposisyon para ipakita at ibahagi sa lahat, kahit sa labas ng oposisyon, na ito ay mga issue matagal na pinaghihirapan nating lahat at sama-sama kailangan solusyonan. Kahit meron na tayong magandang universal healthcare law, bakit ang dami pa rin masyadong nagkasakit at namatay na hindi sana dapat kailangan? Bakit yung
happy at safe space nung una ng social media ay kinasangkapan para sa fake news at trolling at historical revisionism. May mga bagay na kailangan pa nating tanungin, mas malinaw nating tignan ano ba yung pagkakaintindi natin sa mga pagdurusang ito at ano yung mga solusyon na mas sama-sama sa mas malawak na pagkakaisa nating mga Pilipino pwede nating tugunan. It will look like more leaders in the opposition continuing to work together. Sa lokal pa lang, Carmina, ang daming mga local government officials na gusto pa ring trabahuin itong mga historical na problema natin sa demokrasya, sa pagkakapantay-pantay ng ekonomiya, sa inclusion, sa isang tunay at mas malawak na pagkakaisa nating mga mamamayan. VP Leni is not the type of person or leader who will just fade away. I believe she will remain one of our leaders in the opposition in our society. Just few days from now, ilulunsad yung Angat Buhay, the largest volunteer movement in the history of the country. Sabi nga niya, isang NGO, tuloy-tuloy din yung ibang mga initiatives ipinanganak ng People's Movement at ng iba pang mga puwersa kahit lampas sa Hanay Fake Movement. Mga initiatives sa patuloy na pag-oorganisa ng iba't ibang mga partido at kilusan on the ground to indeed make our democracy more inclusive, especially for the majority. Mga efforts laban sa fake news, mga efforts para gumaling na talaga tayo sa pandemic, para umahon na talaga tayo sa recession. These are just of the initiatives we can feel and we know, Carmina, are being sustained and will be launched in the next years. Ito ay mga pwede talagang magbunga ng isang tunay at mas malawak na pagkakaisa on the ground. Abangan ang mga kwentong yan ngayong Webes ng gabi sa Rescue pagkatapos ng Saksi. Applicants will use a generic name of skin symptoms. Persist, consult your doctor.